Ay, gusto kong tumaba agad. Handfeed ko to para bukod pa sa binibigay ng mga breeders sa inakay, i-handfeed ko pa para talagang mataba. Wag mga kalapatids. Alikasan ng mas nakakaalam pagka mga ganyan. Kamusta kayo mga kalapatids? Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan Chocobolo TV. Sa episode na ito samahan niyo ako. Silipin natin yung ating mga alaga para ma-update tayo sa kalagayan ng ating mga ibong breeders maging doon sa kanilang mga inakay. Nung mga nakaraang episode natin, nakita natin to, itong sisiw nila, actual na lumalabas doon sa eggshell. Ngayon, tingnan nyo mga kalapatids, dalawang ibon na yan, dalawang sisiw na yan. So, kompleto yung mga anak nito. Dito sa ating grisel na to, na nakapares dito sa ating Alcantara bird. Ayan mga kalapatids, dalawa na rin yan. Ayoko na lang silang gambalain pa. Pagpasensyahan nyo na ako mga kalapatids. Hindi ko na iaangat para ipakita sa inyo yung mga sisiw para hindi na ma-stress yung ating mga alaga na to. Kasi hinawakan ko sila kanina dahil naglinis ako ng ating mga cages rather. So ito, tinanggal lang natin yung mga dumi-dumi, mga namuo or naipong dumi dyan, accumulated poop nila. So medyo stress pa tong ating mga ibon kasi sa pagsasagawa ng paglilinis kanina ay iniwalay ko sila dun sa kanilang mga sisiw at kababalik ko lang sila mga kalapatids dito sa kanilang cages. Kaya ayan, overprotective sila dun sa kanilang mga inakay. Pipitikin tayo niyan, galit na galit yan mga kalapatids pagka inilapit ko pa. So goods tayo dito, pero eto, yari tayo kay Sir Mike dahil eto yung kanyang inaantabayanan. Ayan, hanggang ngayon hindi pa napipisa yung isa. Nung unang pisa ng itlog dito, halos sabay na sabay dun sa inakay na to. Sabay mapisa. In-expect ko magiging maaga dapat yung pagpisa nitong pangalawang itlog niya kumpara dito kasi ito yung talagang huling naglabas ng itlog at huling napisa. Itong pares na to. Ayan. So ito, malabo nang mapisa to mga kalapatids dahil October 26 lumabas yung inakay. So ano nang petsa ngayon? 30 na yata ngayon mga kalapatids. So meron ng 4 na araw. So malabo na yan mga kalapatids. Malamang yan ay nagugok na yan ng tuluyan. Pero fertile yan mga kalapatids. Nangyayari talaga yun mga kalapatids. Minsan ganun talaga. At sa napapansin ko, itong ibon na to, ito. Ayan, Peter Van de Merwe na to. Kapag ka nagbe-breed ako gamit to, isa lang talaga yung binubuhay o yung nabubuong inakay. Bagamat fertile yung dalawang itlog, isa lang yung napipisa. Hindi ko alam kung anong sa kadahilan ng kung anong dahilan kung bakit ganun. Pero may mga ganun talaga mga kalapatids. Kahit tanong nyo sa ibang nag-aalaga, may mga ibon na isa lang talaga yung binubuhay niya. Ewan ko ba, sa 5 beses ko nung isinalang to, laging isa mga kalapatids yung nabubuhay o napipisa. Ewan ko ba, ang halimbawa niyan, asan si Puyo, yung may puyo natin. Nandito yung ating mga ibon sa labas. Ayan. Gusto na silang pumasok. Ito, si Zel. So, itong ibon natin na to, walang kapatid yan. Lumipad, mga kalapatids. Sige. Lipad. Yan, sige. Mamaya, pagkabalik nila, papakainin na natin sila. Gusto na nilang pumasok kasi nakasarado pa yung kanilang trapdoor. So, tanggalin natin. So, balik tayo dun sa kwentuhan natin, mga kalapatids. Yung may puyo na yon, walang kapatid yun, walang nestmate yun. So, isa lang yung nakuha natin sa clutch na yun. At tapos yung ibang clutches nito, ganun din. Puro tag-iisa lang yung nabubuo. Ewan ko kung bakit. Pero so far, magaganda naman yung inilalabas niya. Yun nga, kita nyo naman si Zel, di ba? Inihagis natin, binigla natin ng Angeles, Pampanga, 71 kilometers. Siya yung ina-expect natin na unang mawawala. Nadaig niya pa yung mga mas mga kuya niya. Siya pa yung nakauwi at ililipad nga natin sa susunod. So ito si Sir Mike. Ayan, Sir Mike, shout out sa iyo. Mukhang mayroon tayong casualty dito. So eventually tatanggalin ko na yan. Papalitan ko muna ng dami para hindi rin naman magdamdam agad itong ating mga alaga kasi kusa naman nilang tatayuan yan kapag alam na nilang hindi talaga mapipisa. Bukas tatanggalin ko na yan at papalitan ko nitong dami egg natin para hindi naman magtampo itong ating mga alaga. Okay? Papasukin na natin yung ating mga ibon na flyers natin kasi kanina pa yan nagtatatambay dyan. Nakailang ikot na yan. Tapos dapo ikot habang naglilinis ako ng ating flyers loft at sa paligid dito ng ating mga kulungan. So papasukin na natin yung mga yan.
Yan ang maganda dyan sa ating mga ibon. Pagka tinawag mo sila, mabilis silang papasukin. Ayan, mabilis silang pauwiin. So, ayan, tingnan nyo. Ayun, pumasok na yung isang gristle natin, yung tinigil natin sa sa NDR. Ito, sa SDR na lang natin to ililipad. At update mga kalapatid, ayan yung mata niya. Bumalik na sa normal. Ayan, balik na. Yung di ba nagka one eye cold to? Kung matatandaan ninyo. So, papatukan na tayo mga kalapatid. Samahan nyo pa ako. Ayan. Okay, habang tumutuka itong ating mga alagang flyers na nandito, balik tayo dito sa ating mga breeders kasi ito yung pinaka topic natin sa episode na ito. Meron kasi tayong kalapatids na nagtatanong ano ba daw yung ginagawa nating routine at mga pamamaraan kapag meron tayong ganitong mga kaliliit na mga inakay. Dito ay 3 days old, tapos karamihan sa kanila 4 days old. Isang araw lang yung pagitan. So ano bang ginagawa natin? Sa mga dati na sumusubaybay dito sa ating tambayan, may mga dati na tayong videos na ginawa ukol dyan, pero sige, pagkakataong ito gagawin pa rin natin, pag-usapan natin para dun sa ating kalapatids na nagtatanong. Okay? So ano ba ginagawa natin dyan pagka ganitong mga edad na ating mga squabs or mga inakay na maliliit pa, mga pichon? Okay, so pagka ganito mga kalapatids ay wala naman ako masyadong ginagawa. Hindi naman tayo masyadong magalaw pagka ganitong mga edad pa lang yung ating mga inakay. Kailangan lang naman ito mga kalapatids ay unang-una yung init mula sa kanilang mga magulang, kasi wala pa silang balahibo para protektahan yung kanilang mga balat. Okay, so kailangan nila ng init. Tapos yung tahimik na lugar, kailangan hindi maingay, hindi sila nagagambala. Tamang nutrisyon, siyempre kailangan nila yan para mabilis silang lumaki. Dagdag pa natin yung maayos at malinis na kulungan na paglalagyan sa kanila o yung pwesto ng pugad nila, kasi kapag madumi at medyo basa ay pwede silang makakuha ng sakit doon, dahil nga mahina pa yung immune system ng mga yan. Pwede silang kapitan agad ng sakit at hindi maganda yon, dahil malaki ang posibilidad na madali yung ating mga maliliit na ibon na yan kapag tinamaan sila ng sakit sa ganyang edad, dahil nga mahina pa yung kanilang immune system. Okay? Sa mga nabanggit natin yon mga kalapatids, ay ang mabibigay lang natin or ang ibinibigay ko lang sa kanila ay yung maayos at malinis, tapos tahimik na pwesto na hindi sila naiistorbo. Okay? Kasi yung nutrisyon nakukuha nila dun sa binibigay sa kanila ng kanilang magulang sa ganyang edad. Crop milk mga kalapatids, yun ang pinakakailangan nila. Kumbaga para sa tao, pagka may sanggol, ang kailangan yan gatas. Hindi mo pwedeng bigyan ng kung ano-ano yan. Sapat yung gatas na nakukuha nila para maging malusog yung kanilang pangangatawan at tuloy-tuloy yung kanilang pag-develop. So yung crop milk na yon, galing yon dito sa ating mga breeders. Para makagawa sila ng crop milk sa kanilang sistema, ay nakukuha nila syempre dun sa patuka na ibinibigay natin. Ano ba yung mga binibigay natin? Yun pa rin, mayaman sa protina. Yun kasi ang kanilang kailangan ingredients para makagawa yung katawan nila ng crop milk. Kaya kung mapapansin niyo sa mga breeders nyo susubo, lalo na pagka ganitong 5 days pababa or 6 days pababa yung mga inakay nila, pinipili nila yung tinutuka nila. Gustong-gusto niya yung mga peas kasi mayaman yun sa protina. So yun ang mga gusto niya. Ayan, iniiwan nila yung pellets, pero okay lang yan, uubusin din nila yan pagka wala ng matukayang mga yan. Iniiwasan nila yung mga barley, yung mga parang trigo, ano bang tawag doon? Basta, tapos yung mais, yan, iniiwasan nila yung mga carbohydrate seeds. Iniiwasan nila yan. Hanggat maaari, gusto nila yung matataas sa protina, kasi nga kino-convert nila yon para sa crop milk. So yun. Kaya kung gusto nyo malusog yung inyong mga inakay na ganyan, ay bigyan nyo ng maayos na patuka yung inyong mga alagang breeders, dahil yun ang gagamitin nila para magkaroon sila ng sapat na crop milk, nabubulol pa. Tapos yun naman ang isusubo nila doon sa kanilang mga inakay. And then pag pumatak na yung 6 days old ng mga inakay natin pataas, ay unti-unti lang ini-introduce ng ating mga breeders na ito yung pagbibigay sa pagsusubo ng mga seeds, mga buto na binibigay natin. Pero gradual yun, dahan-dahan. May crop milk pa rin na kasama. 6 days. So pagdating ng 6 days, doon ako nagbibigay ng nag-i-introduce ng vitamins at probiotics para magkaroon na ng colony ng good bacteria, yung panloob na sistema ng ating mga
mga maliliit na inakay. Pero below 6 days hindi pa ako nagbibigay niyan mga kalapatids ng mga vitamins at kung ano-ano pa. Pagka ganitong nagsusubo hindi ko talaga sila ginagambala. Ang ginagawa ko, iniiwasan ko yung mga vitamins na sinusubo para hindi na rin sila ma-stress. Okay? Ginagawa ko yung mga vitamins hinahalo sa tubig. Haluan ko ng ganito yung tubig na iniinom nila. At yun naman ang maipapasa nila sa kanilang mga inakay. Okay? Pwede rin yung tiki-tiki, yung pambata, pangsanggol. Naku, mabilis din yun makapagpalaki. Napakarami ding sustansya nun. Pero wag nyong tapangan dahil hindi naman tao yan. Kontihan nyo lang. Siguro sa 1 litro, kahit 5 ml ng tiki-tiki, pwede nyong ihalo. Pero pag ganito, na 3 to 4 days pa lang, wala pa akong ginagawa niyan. Hindi pa ako nagbibigay ng vitamins. At kung mapapansin ninyo, malinis dapat yung kanilang mga kulungan. Hanggat maaari, tuyo at hindi natin hinahayaang mag-accumulate yung mga dumi nila. Kasi pagka ganitong breeding, nagbi-breed tayo mga kalapatids, iba yung dumi nila. Mabilis lumutin. Kung mapapansin niyo, nilulumot yung nagkakaroon ng molds yung mga dumi ng ating mga alagang breeders. Pagkabasa naman, yung paligid nila, inom sila ng inom, ayan, mabaho. Pagka yung talagang nagbubombit na sila, yung malalaki na yung mga yan, may mga balahibo na, at doon medyo messy na yung magiging itsura ng kulungan natin. At kaya mas maganda, hanggat kaya, linisin nyo mga kalapatids na kanubi para maiwasan yung pagbaho at yung ma-attract yung mga langaw. Kasi yung mga langaw na yun, mangingitlog, makikita nyo may mga uod, kasi nga dahil doon sa itlog ng mga langaw na na-attract dun sa kanilang dumi. So iwasan natin yun. Kaya mas maganda tuyo, ganyan. Ayan, tuyo yung ating mga Hindi naman kailangan na sobrang linis, reasonably clean lang. Kumbaga wala yung accumulation ng mga dumi, ganyan. At tinatanggal natin kasi pwedeng, gaya nga ng sinabi natin, hindi pa buo yung immune system ng ating mga alagang squabs. Ayan, ganyan. Okay lang yan, ganyan. Basta tanggalin nyo lang yung mga group, yung mga buo-buong dumi, yung mga dyan, kasi nga lulumutin yan. Kasi hindi pa nga kompleto, mataas yung resistensya, immune system ng ating mga squabs. So pwede silang magkasakit sa respiratory, lalo pagka nalanghap nila yung yung mga amag na yon. Yung mga amag kasi yung mga fungi yan so pwede sila magkaroon ng fungi infection sa kanilang panloob na sistema. It's either sa kanilang respiratory or maging sa kanilang digestive system. Isa pa pala, yung minerals yan, importante yan. Basta nagsusubo yung ating mga ibon, kailangan bukod sa tamang patuka, mayaman sa protina, hindi mawawala siyempre yung ating mga minerals. Ayan, paubos na mga kalapatids. Medyo may kamahalan. Mas nag-i-invest ako mga kalapatids sa minerals. Napaka-importante yan. Mas nag-i-invest ako dyan kaysa sa patuka. Kasi patuka, pwede kang bumili niyan. Kahit ano ng patuka, pwede naman Basta alam mo lang yung kailangan ng iyong mga alaga. Pero sa minerals, yan talaga kasi ang tumutulong para ma-absorb ng katawan. Para ma-absorb nila yung mga sustansya na nakukuha nila sa patuka na binibigay natin. Hindi ma-absorb ng maayos ng katawan nila yon kapag wala tayong minerals na ibinibigay sa kanila. Kaya ayan, redstone natin, ayun yung oyster shell at iba't iba pang klaseng grits. And then eto yung pink minerals, pecotrin, nandito sa loob. Napakita na natin to noong mga nakaraan. So pakita uli natin para sa kapakanan ng ating mga kalapatids na kanubi, nakatututok lang. Ayan, ito pink minerals, pecotrin. Ayan. So, ganun pa rin, hinahalo-halo ko lang yan. Sinasama ko na. Wala naman kasi tayong ganito Maganda yung ganito, yung merong segregate na lagayan. Pero okay lang yan. Dito, hinahalo ko na. Ayan, pansinin nyo, halo na yan. So, yun. Ayun, nagsusubo mga kalapatids. Kitang-kita, susubo yung ating breeders. So, yun mga kalapatids. Sana nasagot at nakakuha ng idea yung ating kalapatids. Pagka ganitong edad, huwag ka masyadong magalaw o hayaan mo yung natural na paraan ng pagbuhay ng ating mga alagang breeders. Kumbaga ang kalikasan ng mas nakakaalam pagka mga ganyan. So yung craft milk, yun ang mo. Kung maaari, huwag mong i-hand feed kasi
pagka nag-handfeed tayo, yung pinersa natin, ay gusto kong tumaba agad, handfeed ko to para bukod pa sa binibigay nung mga breeders sa inakay, i-handfeed ko pa para talagang mataba. Wag mga kalapatids, may stress lang yung yung inakay. Kung kumakain naman yung inakay, nasusubuan naman ng maayos ng mga breeders, wag mo nang pakialaman kasi kapag ka nagsusubo yung mga hindi lang patuka or hindi lang pagkain o crop milk yung inaano niyan, tinatransfer niyan sa ating mga alaga, kasama na doon yung mga antibodies na nagpapalakas sa resistensya. Kapag tayo nagsubo niyan, pinakialaman natin, hindi natin maisasalin yung ganong klaseng benepisyo na nakukuha sa natural na pagsusubo ng ating mga breeders sa kanilang mga inakay. Pero kung nakita natin na hindi talaga sinusubuan ng ating mga breeders at napapabayaan at malnourish or napag-iiwanan, kung halimbawa dalawa yung inakay, yung isa lumalaki, yung isa naiiwan, napag-iiwanan, yun, pwede tayo manghimasok doon. Tayo mismo yung magsubo gamit nung pambombit natin. Alright? Pero kung pagkaganyan, dini-discourage natin yan mga kalapatids. Anyway, iba-iba tayo ng pamamaraan. May mga nakikita ko sa ibang mga pansiers na talagang may ganung ginagawa nila. Pero sa akin, since nandito kayo nakatambay, ito yung pamamaraan ko. At yun naman, paliwanag naman natin kung ano yung dahilan. Bakit hanggat maaari ay dini-discourage natin yung pagsusubo. O yung tayo magsusubo. Tayo yung magbubombit ng tinunaw nating patuka doon sa kanilang mga inakay. Okay, so yan muna mga kalapatid. Sana nakapagbigay tayo ng kaunting idea doon sa kalapatid natin nagtatanong. Shout out sa iyo sir, maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtitiwala dito sa ating munting tambayan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Naku, uulan dito lang sa ating munting tambayan. Ito pa pala, tubig, muntik ako na makalimutan. Mag-like, comment, share sa video ito at suportahan ang ating Facebook page para tuloy-tuloy nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Naku, uulan na, mga sinampay nyo. Hanggang sa muli natin pagkikita, ingat kayo, paalam.